Guys, for today's video, isi-share ko sa inyo itong naging experience ko sa media event ni Bilis. And after ng media event na to, ginamit ko kagad si Bilis para masubukan yung isang bagay na nalaman ko ngayon lang kay Bilis. I-share ko yan sa inyo and yung mga kaganapan dun sa event. Well, kung gusto nyo malaman kung anong bago kay Bilis, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience. At ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so ito na nga, Tuesday, June 18, just yesterday, nilaunch yung media conference or media event ni Bilis. Well, before anything else pala, so nakausap ko isang marketing head ni Bilis na ang tamang pronunciation pala is Bilis, not Bilis. Yan, kasi 'di ba, parang naman talagang Bilis kasi yung pangalan niya Bill, color blue, and then yung second syllable is na ibang kulay. So parang Bilis. Pero hindi pala, Bilis pala ang tawag sa kanya. So from now on, Bilis na ang itatawag ko kay Bilis. Anyway, that's just a trivial information. Okay, so ito na nga. Kahapon ni-launch yung first ever ambassador daw ni Bilis, which is si Kim Chiu. Okay, so itong event na to ay hindi naman ganong kalakihan and it's a close group lang na event. Selected few from media and from partner merchants and from some online influencer. And grateful ako na na-invite ako dito sa event na to. And also, si Ate Red, nandun, nakita ko rin siya. So, this was the first time na nagkita kami in person. And shoutout kay Ate Red, nagpapasalamat ako. Kahit papaano sa ikling pag-uusap namin, marami siyang na-share sa akin ng mga advice, mga tips and tricks dito sa larangan ng content creation. Kaya, Ate Red, shoutout sa iyo. And maraming salamat. Next time, haba-habaan na natin yung kwentuhan. Okay, so moving forward. Okay, so nagsalita yung marketing ni Bilis, si Sir Kurt. So, dito in-emphasize niya yung features ni Bilis. And ito yung feature na hindi ko nakita pa ever. Siguro dahil hindi ko naman siya ganung ginagamit, sa totoo lang. Kasi meron akong Atome na may 0% interest. So, ito na nga. Which is yan. So, si Bilis pala ay may 0% interest, good for 1 month, or basically good for until yung due date mo. You can choose between 1 month na no interest or installment na from 3 to 6 months. Yan. So, since this is the case right now kay Bilis, magiging isa na si Bilis sa go-to QR transaction ko apart from Atome. Kasi, ganun na rin siya. Wala kang extra charges na kailangang bayaran kay Bilis, as in 0% interest. Sabi nga nila, true 0% interest APR. Ibig sabihin, walang additional service charges or kaltas, etc. As in, kung anong hinira mo, yun lang din ang babayaran mo. And also, in a while, papakita ko sa inyo yung naging experience ko nga dito na agad kong sinubukan yung paggamit kay Bilis after ng media event. Okay, so sabi dito sa media event na to, last 2023 daw, napakaganda ng performance ng company nila, napaka-receptive daw ng mga tao, mga customer dito sa loan product nila. And their user base is already 1 million user. So, for 2024 daw, they're trying to reach 1 million more. So, that's 2 million user for 2024. Another update from them or another portion na binigyan nila ng emphasis is the limit boost. So, na-discuss ko na yan previously, which is dyan. In detail, pwede nyo check yan. Pero, yung limit boost is your extended capacity to increase your credit limit. So, kunyari, ang limit mo lang is 50,000 and good payer ka, tas na-close mo lahat yung mga current installment mo. Tapos, yung item na bibilin mo is, let's say, worth 120,000. So, if you go dun sa mga partner merchants nila, kahit 50,000 lang yung credit limit na binigay sa'yo ni Bilis, with limit boost, you may be granted ng additional credit limit for that merchant. Check nyo lang yung review ko about limit boost ni Bilis. What's interesting here is up to 150,000 pesos yung pwede mong i-limit boost with Bilis. Actually, it would depend na rin yan sa credit history mo, sa credit score mo, etc. Pero the mere fact na
kaya nilang mag-provide ng up to 150,000. Well, as long as you have a good record, then there's a high chance na ma-reach mo yung 150,000 na limit boost. So yan, in-announce si Kim Chiu as the first brand ambassador ni Billies na napaka-convenient daw para sa kanya netong Billies because with only one valid ID, well, nagrantan na siya kaagad ng credit limit na ginamit daw niya pambayad ng Meralco and telephone, which is, sabi rin niya, napuputulan daw siya ng line. So, ginagamitin niya daw yung Billies for that. Pero, well, actually, ako rin naman napuputulan ako ng linya ng telepono, ng cellphone. Sa akin kasi, alam ko naman may pambayad ako, pero hindi ko ganun ka-priority. Pero mula nung nag-charge na si Globe na 50 pesos on late payment, well, doon na ako nagbayad ng within cut-off. Kasi, sayang din yung 50 pesos every month. I think kay King Chu, yan daw yung isa sa paggagamitan niya ng Billies. Pero, come to think of it, meron naman siyang credit card eh. Mas madaling bayaran eh. Ewan ko, I don't know kung dahil brand ambassador siya, kaya niya sinasabi yun. Anyway, nagkaroon ng question and answer, etc. etc. Basically, kung ano yung nasabi ko sa inyo ngayon, parang yun naman yung mga pinaka-importante or highlights ng event. Well, may next commitment nga lang ako at hindi ko na fully natapos yung event at sumibat na ako. At nagpa-picture na lang ako kay Ate Red. Ayan, again, shoutout sa iyo, Ate Red. Nice meeting you in person. So, sabi kasi nung MC, tapos na daw yung event. So, after nun, umalis na ako. Ayan, hindi ko alam na may binibigay palang mga katulad ng ganyan na loot bag. Huwag kayo iiyak. Hindi ako nakakuha. Well, anyway, it's just a loot bag. Hindi naman kawalan para sa akin. Mas masaya pa rin ako inatenan yung sumunod kong commitment. Anyway, eto na nga. After kong matapos with that event, may pinuntahan akong another commitment and then medyo gutom na kami. Sabi ng asawa ko, bili ka na lang ng pagkain, hindi ako nakapagluto kasi medyo hindi magandang pakiramdam ko. sabi ko, sige. Sabi ko, this is an opportunity to test yung 0%. Okay, so punta ako ng KFC. Eto na, trinansa ako. Nagka-error daw from the merchant. Yun ang sabi din sa app. Hindi ko na lang na-screen record yung app. So sabi ko, okay, sige, ika-cash ko na lang. So habang naghihintay kami ng anak ko na ma-prepare yung takeout namin, sabi ko, bababa muna ako to buy medicine. Well, bumili ako ng pang-maintenance ko. Well, guys at this age, nagme-maintenance na ako. So, kailangan talaga nating alagaan ang sarili natin. Kasi kung hindi, baka umiksi talaga buhay natin. Kawawa naman yung mga anak ko. So, bumaba ako sa lower ground ng mall, bumili ako ng maintenance ko. And ito na nga. So, sabi ko, ayan, susubukan ko ulit. Sabi ko, ate, meron ba kayong QRPH? Sabi niya, opo, meron naman po. May QR payment po kayo? Meron po. So, ang ginawa niya, generate niya yung QR from the Maya terminal. Saan sa QRPH? Apa, QRPH. And then from that, in-scan ko yung QR from that terminal and makita nyo dito sa app, meron nga choices dyan na 1 month and then may installment. So ako, gusto ko talaga ma-experience yung 0% interest, so I choose yung 1 month. However, kung titingnan nyo dito, yung bill ng gamot ko is 354.50. Tapos, ang total na chinarge sa akin ni bill is 355. Siguro wala na lang siyang cents, kaya nira-round off niya na to the nearest peso. Kaya siguro 355. Ayan. So, then pre-process, nag-go through naman. So, kala ko may problema yung Billies account ko, at least ito, na-process na. So, now na na-process na yan, sinilip ko yung app, nawala yung limit boost ko. So, ibig sabihin pala nito, kapag meron kang current na installment, well, hindi ka kaagad-agad mabibigyan ng limit boost. In my case, ganun ang nangyari. So, pagdating ko ng bahay, ito, ang ginawa ko, since 0% naman yan, binayaran ko na kaagad. Nung nagbabayad ako, sabi ko, ano kayang payment method ang gagawin ko? Nung tinignan ko, may BPI, may Union Bank, sabi ko, sige, ito. Nung trinay ko, meron pala siyang bawas from the bank. So, yun yung service charge ng bank in paying Billies dues. So, sabi ko, wag yan. And then, meron nakalagay dito na link na parang see this link for fee information. So, nung clinic ko yan, nakita ko tong page na to, which is pinapakita dito yung bawat service charges ng mga payment channels nila. Kung gusto nyo ng real-time posting, makita nyo dito sa picture na to, yung mga payment channel na pwede nyo gamitin. However, meron nga talaga siyang additional charges ranging from 10 pesos, 1%, 2%, ayan. Ako, sabi ko, ano ba ang pinakamaganda na walang charge? Nakita ko si coins.ph na 0 pesos. So, ang ginawa ko, nag-top up ako sa aking coins.ph
Well, wala naman din bayad dahil from CBank account naman, may free 15 bank transfer naman. So, yun ang ginamit ko para mag-cash in sa aking coins.ph account. And then, from the BillEase account, I selected coins.ph and then nag-send siya ng email for payment processing. So, nung chinek ko yung email ko, nag-open ng coins.ph na site, ni-enter ko yung number ko, yung PIN, and then payment na. And then once I submitted, nag-ask ng 4-digit OTP from email and from mobile. And then once na nasubmit ko na, sabi ko, tingnan ko kagad si BillEase. Yung pagka-check ko, hindi pa siya nag-reflect. So medyo kinabahan ako bakit hindi nag-reflect. Pero after 2 minutes, nagkaroon na ng notification kay BillEase na natanggap na nila yung payment ko. After nilang matanggap yung payment ko, lumabas na ulit si Limit Boost. And then I already tried it again for the sample calculation, lumalabas na nga siya. So, eligible na ulit yung account ko for the Limit Boost. So, basically, yan yung naging experience ko kay BillEase. So, for me guys, magiging go-to QR transaction ko na to si BillEase palagi kasi 0% interest din siya. Good for 1 whole billing period or 1 month. At the same time, kung gusto kong mag-installment ng big ticket item, matatap ko rin si BillEase with 1% higher sa mga credit card. Okay, so sana na i-share ko sa inyo yung naging experience ko with this media event. Na first, again guys this is my first time na maka-attend ng media event. So, ganun pala ang ginagawa ng mga media. Talaga yung pag nakikita mo sa sa mga balita, TV, talaga dinudumog pala talaga ng camera yung artista. Pero hindi ko ginawa yun. Nandun lang kami ni Ate Red sa likod. Parang pinagmamasa namin, ganun pala yung ginagawa. Siguro hindi na tungkol sa product yung mga tinatanong nila. Siguro mga showbiz chika-chika na lang yung mga pinag-uusapan nila doon. Okay, haba, di ba? So, for our question of the day. Let's say, sa daily transaction mo, talagang cash ka. And nagrantan ka ng BillEase credit limit. Would you be able to consider BillEase for your daily transaction since meron din naman siyang 0% interest? O you'll stick with cash na lang since additional na trabaho yung pagbabayad ng mga dues? At bakit? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, huwag nyo kalimutang maglagay ng hashtag #RoadTo100K sub para sa chance yung manalo ng cellphone sa ating monthly cellphone giveaway until we reach the 100K subscriber milestone. And syempre, pagdating natin ng 100K subscriber milestone, meron tayong celebration and watch out for my surprise during our celebration. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Nita Del Pilar MM6RH. Sabi niya, magandang gabi naman Sir Pat. Matagal ka walang upload Sir Pat. Shoutout po, kakain pa lang ako. #RoadTo100K sub. At Nita Del Pilar MM6RH, shoutout po sa inyo at maraming salamat po at patuloy kayo nanonood at sumusuporta sa aking mga videos. Maraming salamat. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!